Amen. Thank you for that beautiful singing mga kaigsunan. Salamat sa mga uh, pag-awit and I hope that we could hear special songs prepared next time. And gracias Ginoo mga kaigsunan, someone will prepare to for special songs next time mga kaigsunan. And gracias Ginoo, we will be hearing special songs next time before the preaching. Unlike tonight, that there is no special song, but the singing is good. Congregational singing is good mga kaigsunan, where everybody could sing for the Lord. Matag usa kanato makaawit para sa ato nga Ginoo. And mga kaigsunan, I would like to ask you to please open your Bibles with me in the book of Matthew chapter 16. Bibles up daw mga kaigsunan. Bibles up please. Can you please uh, raise your Bibles? So, kung ikaw Kristohanon, gibilin nimo ang imong Bible karon na kay Bible sa inyong panimalay, then you failed to be a Christian tonight. You see, every time a Christians attend a service, a real Christian will always bring his Bible with him. In the book of Matthew chapter 16, mga kaigsunan, as you open your Bibles there, kindly stand up, manindog ta, and stand up mga kaigsunan, and we will be reading verse 24 down to verse 26. Matthew chapter 16, 24 down to verse 26. So this will not be our main text tonight, as I will be preaching a topical message, but we will begin ang pulong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo tonight mga kaigsunan through this text. And Matthew chapter 16, we will be reading it in unison mga kaigsunan. In unison meaning atong dunganon. After I read the reference, Matthew 16:24 to 26, we will all read the verses, the content in verse 24 down to verse 26. Nagkasinabot, amen? The Bible says in Matthew chapter 16, 24, verses 24 down to verse 26. Ready, begin. Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Let us pray. Father God, we need your power tonight, Lord, to overshadow these people, especially your servant. Now I pray, Lord, na mahimong masaysay mong pulong ginong Diyos in a very special way, mighty way, Lord. And may there will be blessing tonight despite of the servant you will be using, Lord, to preach. I pray, Ginoo, nga tagaan nimo og panalangin og kaalan ng matag usa that we could understand and be ready to apply all these things in our personal lives. Because, Lord, we will be learning tonight the kingdom attitudes of your people. Salamat sa imong kaayo, Ginoo, in Jesus' name. Amen. Amen. Palihog, maglingkod tang tanan. Ang uluhan sa mensahe ng atong paghisgutan niining taknas kagabion mga kaigsunan is the world will never understand. The world will never understand. Di gyud masabtan sa mga katawhan sa kalibutan. Now mga kaigsunan, I would like to make it very, very clear. Because this is a rampant error sa daghang mga simbahan sa ibabaw sa kalibutan today. Daghang mga simbahan, mga kaigsunan, especially in the Baptist circle, I would like to spotlight our own church. Sa Baptist circle, mga kaigsunan, sometimes people think that the church is only, or Christianity only means
being sure how to go to heaven. While it's not lesser than that, and it is atong makita mga kaigsunan that Christianity is not just that. That is what I mean. Usahay ang unahuna sa mga katawhan na ang Christianity is ang pagkahibalo lang unsaon sa tao nga makaadto na sa langit. Samtang buhi pa siya. Mao na ang tibuok Christianity, and that is wrong mga kaigsunan. You are grievously mistaken kung ang imong pagtuo sa Kristyanismo ang pagkahibalo lang kung unsaon moadto sa langit. That is not the church. That is not Christianity mga kaigsunan. Remember this, Christianity is also a way of life. Ang pamaagi sa pagkinabuhi sa usa ka tawo nga giluwas nas Ginoo samtang naa pa siya sa kalibutan. Remember this, when you became part of the church, you became part of a kingdom. And because you are part of the kingdom of the Lord Jesus Christ, you became a citizen of a kingdom. And when you became a citizen of a kingdom, then the king, our king, is expecting you to live a lifestyle of the kingdom. Live the lifestyle of the kingdom. Mawitaw na ang tanang mga giluwa sa Ginoo. The Bible says, iyang gibag-o, nahimong new creature, new creation, na born again. Nga naman, kay ang kadtong mga tao nga na born again, nahimong new creature, na sure sa ilang kaluwasan, they became citizens of the heavenly kingdom. O ang heavenly kingdom, mga kaigsuunan, na ay mga kinaiyahan, na ay mga pamatasan, nga dili gayud masabtan sa mga tao na iya pa sa kalibutan o dili pa iya sa gingharian sa Dios. And I need you to understand that mga kaigsuunan. Kay kinahanglan makita sa atong kinabuhi, sa atong lifestyle, na kita iya na sa gingharian sa Dios. Now, if you would study the life of the Lord Jesus Christ, mga kaigsuunan, our Lord did not begin to preach proclaiming the principles of the world. Instead, ato makita nga gi-challenge sa atong Ginoo ang prinsipyo sa kalibutan, o ang wali o mensahe ni Jesus Christ is the entire opposite of the principle of the world. Kalahian gyud, dako gyud kalahian. Lahi ang giwali sa atong Ginoo sa prinsipyo nga iya sa kalibutan. That's why kung ikaw tinuod nga Kristohanon and you will be one with the people of the world, let me say this to you, tinuod kang Kristohanon, mahibaw-an gyud nga dili ka iya sa kalibutan kung makig-uban ka sa kalibutan. I heard the testimony of a Christian, usa ka high school student before. He was a high school student before. And sumala pa niya, he was a Christian way back in high school. Tiguwang na siya karon. According to his testimony, naniduol sa iyang babaeng, iyang classmate niya or schoolmate. Ano na ang babae sa iyang, excuse me, Steve. Steve yung pangalan. Excuse me, Steve. Murag ka ng Christian ka, no? I believe Christian good ka. Kaana siya nga, ano na kaingon man ka nga Kristohanon ko? Tubag sa babae sa iya, alang kay sa tibuok nato nga grupo diri, ikaw lang ang dili ga pamalikas. You see that? Si Steve lang daw, sa kanan nilang grupo, si Steve lang ang dili ga pamalikas. And because of that,
Katong iyang mga classmates, na-notice nila because of the way he spoke, nga siya usa ka Kristohanon. Na kung ako mangutana sa imong kinabuhi karon, igsuon. Ikaw nga nag-claim nga ikaw Kristohanon, iya ni Kristo. Kumusta man ang imong mga pinulungan kauban sa imong mga amigog, mga amiga didto sa inyong eskwelahan? Basin baya og di gid sila makaingong Kristohanon kami nga Christian man ko ha? Di ay. Why? Because ang imong inistoryahan dili iyas Ginoo kung dili murag liwat sa yawa. And don't be angry with me. But listen carefully mga kaigsunan. If you are a citizen of heaven, makita gyud sa imong kinabuhi. And I hope you can say amen to that. Na ato makita mga kaigsunan, way back in the time of the Lord Jesus Christ, ang mga katawhan, ang ilang gusto is political kingdom. Kung diin ang atong Ginoo, iya nang pildihon ang Roma, unya pagkahuman, sa diyang iya nang hawason ang Israel from the Roman occupation, ang gustos mga Hudiyo na mag-dominate na ang Israel to the world. You see, maghari ng sila sa kalibutan. Muna ang ilang gusto nga kingdom, muna ilang gusto nga pamaagi nga buhaton ni Jesus Christ mga kaigsunan. But Jesus Christ instead preach a very different message. Nga para sa mga katawhan, muraog na bali, manimao ang mensahe ni Jesus Christ. And that is what they taught. To them, a message that will not make sense ang mensahe ni Jesus Christ. So the message of Christ doesn't make sense to the unbelieving world. Di gid masabtan ano man anong inani man ang mensahe sa Christianity. Di man mao for the unbelieving world. Kay lahi ang kinaiyahan nga gitudlo sa Ginoo alang sa mga Kristohanon. If I would give an example from the message tonight, ato makit-an ang mensahe ni Jesus Christ, kinahanglan kang mamatay kung gusto kang mabuhi. Kinahanglan kang mahimong servant kung gusto ka mag-lead. Kinahanglan kang mapildi kung gusto kang makadaog. Kinahanglan kang magpaubos kung gusto kang ipataas. And that's the message of the word. The Lord, rather. Mao na mensahe sa Ginoo. Unsa man ang mensahe sa kalibutan, entirely different. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan nga ang mensahe sa kalibutan is for you to pursue, for you to fight, for you to really do everything in your power in order to obtain something. But the message of the Lord, the kingdom of the Lord Jesus Christ, you need to lose in order for you to win. You need to die if you wanted to live. And that's something nga revolutionizing kayo alang sa mga katawhan before, mga pinangga, and even in our time today. Lahi ang gitudlo sa atoa sa eskwelahan. Ang gitudlo sa atoa sa eskwelahan, mga kaigsuonan, is we need to really pursue something, hold on to it. Pero lahi ang mensahe sa pulong sa Ginoo. That's why, grasya sa Dios, mga pinangga, ang atong mga kabataan nang inahanglan gid kay sila simbahan, if you wanted them to grow, nga naa gyud ang prinsipyo sa Ginoo sa ilang mga kasing-kasing. Ang problema sa ato karon nga mga ginikanan, mga kaigsuonan, pag naay activity sa eskwelahan ay grabe maning kamot gyud nga magastuan kay para makaapil ang anak. Pero og naay activity sa simbahan, moingon lang ka nga ay di man siya ganag apil, di lang anak ipugos pastor. Kay di man siya ganahan. You see? Pero sa eskwelahan pugson gyud. And we allow the world to educate our children. Instead nga ang pulong sa Ginoo maoy mo purma sa pangunahuna sa atong pamilya, sa atong mga anak, atong gitugot nga ang kalibutanon na noon nga pagunahuna maoy mo mold sa ilang mga utok, mga kaigsuonan. And we ask ngano maning mga bata karon, we ask ngano man atong mga anak karon higala igsoon, you allow that to happen. Ikaw ang nagbuhat ana. You see? And
In our time before, kung na ang mga katigwangan diri, sa inyong panahon, kaniadto, nakadumdum pa mo mga kaigsunan, nga ang inyong mga ginikanan, mo educate sa inyo as pulong sa Ginoo. You see? Niato makita mga pinangga in our time today, we allow social media, the world, even educational system to mold our children. Higalig suon. That is the responsibility of parents. And you need the help of the church. Mabitaw na sa atong simbahan, mga kaigsunan, matag Domingo sa panimbahon, ato yung gilahi ang mga kabataan. Nga naman, kay para ma-mold sila sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Lahi po ang Sunday school sa mga bata, lahi ang Sunday school sa mga adults, lahi ang Sunday school sa mga young people. Nga naman, why? Because we wanted to mold the thinking in the brains of those people. Itong mga kabataan. Muna, gina-encourage sa mo, mga kaigsuunan, every Sunday, be early, 8:30 ang atong Sunday school, dili 9. So join our Sunday school kung gusto ninyo nga ma-mold ang inyong mga hunahuna mahitungod sa pulong sa atong Ginoo. Now I will be sharing to you 3 things karon nga mga kingdom principles nga mga kinaiyang ang gitudlo ni Jesus Christ nga lahi kaayo sa atong mga paglantaw karon, mga pinangga nga mga kaigsunan. Na kung maglangon pa, number 1, I would like to talk about the way to life is death. Sa unsang pamaagi, pastor, na ang dalan sa kinabuhi mauman ang kamatayon. Anong mauman na ang gitudlo sa pulong sa Ginoo? Under point number 1, mga kaigsunan, you need to lose your life in order to gain life. You need to lose your life in order to gain life. What does it mean? If you wanted to understand that, open your Bibles with me in the book of Matthew chapter 16 verse 25. Matthew 16:25. If you are there, say amen. The Bible says, "For whosoever will save his life shall what? And whosoever will lose his life for my sake shall find it." Now, we need to understand, first of all, wala gihisgutan ni Jesus Christ during a verse ang atong physical nga kinabuhi. Not our physical life. Dili kaning kinabuhi nga gaginhawa. Life here, mga kaigsuunan, kung imong pag-tanawon, is not our physical life survival. God or the Lord Jesus Christ is speaking our self-rule. Ang atong kinabuhi mismo, ang atong pagkinabuhi mismo sa ibabaw sa kalibutan. So, sa kalibutan, mga kaigsuunan, para maangkon nimo ang tinuod nga satisfaction o kalipay sa kinabuhi, kana makaingon ka nga lively kay imong kinabuhi. Ang gusto sa kalibutan, ang tudlo sa world, the world will tell you, protect your ego, guard your pride, control your future, refuse to surrender. Mauna ang iyang gusto. You need to hoard. Kinahanglan ka mo acquire og daghang mga butang. Kinahanglan nimo buhaton ang daghang mga butang. Kinahanglan nimo makabot ang mga kuyaw nga mga butang. Protektari imong reputasyon, protektari imong garbo sumala pas kalibutan if you wanted to live real life. Pero ato makita, mga kaigsunan, nga sa atong Ginoo lahi. You must be willing to lose life. Meaning, dapat mahimo kang willing to lose your reputation. Mahimo kang willing, mga kaigsunan, nga i-deny nimo ang worldly nga mga kalipay para sa Ginoo. You see? You know, I could say sa ako ang kinabuhi isip sa Kristohanon, I have enjoyed my life as a Christian. Pero sultian di ka, we made a lot of sacrifices. Kabalo ka, sukad ko nahimong Kristohanon. Sukad ko nahimong Kristohanon. Tanan, parinti na mo namatay nga ilubong o Domingo, wala mi ga-attend sa ilang lubong. You see? Kaya nga naman, giuna na mo ang pagsimba. Tanan nga mga celebration, kaligo, party, reunion, birthday, nag-celebrate sa among mga parinti og Domingo.
wala mitanan didto. Kaya nga naman, giuna na mo ang pagsimba. You see? Tanan nga mga event, and even sa pag-eskwela, kaniadto na ay mga symposium, na ay kanang mga seminars sa eskwelahan way back in college, nga kinahanglan gyud present sa Domingo. We go to the dean of the school, to the president of the school, na among giingnan ang eskwelahan, Sir, Ma'am, Domingo mo adto mig simbahan. We will worship the Lord. And you know, sa gibot sa president, we appreciate ang inyong faith. Sumala pa nila. Kay among giabrihan ang bylaws sa eskwelahan sa college. Tanawa sir, gibutang diri. Nakabutang gid sa bylaws nga i-uphold o i-respect ang religious belief sa tanang mga estudyante. And it is our belief that Sunday is for the Lord. Kabalo mo sa gibot sa eskwelahan? Gibuhat sa eskwelahan, tanang activity nga ma-fall sa Domingo, kinahanglan naapod sa Sabado. Para ang mga estudyante mamili kung asa sila moadto, Sabado ba o Domingo. Why mga pinangga? We were ready to lose our life for the Lord Jesus Christ's sake. You see? So mga pinangga, it takes a lot of faith. Mauna nga naangko na mo ang enjoyment, ang kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo, kay andam namo nga isakripisyo ang kalipay sa kalibutan for the Lord Jesus Christ. You see? Daghan og mga parenting nga mangluod. Anong wala lang gid mo naka-attend sa lubong ni kuan ni nanay na. You know, nga naghangyo mi. Ang Domingo mo simba. If you cannot move that, then sorry. We will choose Jesus. So mga pinangga nga mga kaigsuonan, kinsay nag-ingon nga sayon ang kinabuhing Kristohanon. Sayon siya kung gihigugman nimo si Jesus Christ. Dili na naris lisod ang ili. Di na kami ingon, na akong piliyon. Ang panimbahon o kani. Di na ka mamili, di na ka maglisod. Nganuman. Because the answer will always be Jesus. The answer will always be Jesus. And I hope you understand that mga pinangga. Ang atong makitaan ng God sa ato ang naandan sa atong mga kinabuhi. Ang Sunday is just like a choice na kung ganahan ka o dili, pwede ra no, higalig soon. We will always choose Jesus. You see? That is, lose your life in order to gain it. And I hope you understand that. So, tama lang itong mahurot karon. Basta hindi na ako ni mahurotanan na ito ang na-prepare sa outline, but tama lang sa mahurot. Tama si Tugot Ginoo. Number 2, under point number 1 lang. So, number 2, dying in order to live. Dying in order to live. John chapter 12, verse 24. Please. John chapter 12, verse 24. The Bible says, Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and what? Die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much what? Fruit. It bringeth forth much fruit. Igsoon, remember this. Dying in order to live, just like a seed. Sama sa usa ka liso. Ayha siya motubo, kinahanglan nimo siyang ilubong sa yuta. Ug sa panahon nga ang liso imong ilubong sa yuta, gilubong siya, gitago siya, gilimtan siya. Sigsoon, if you wanted to be fruitful sa imong kinabuhi, at least as a believer of the Lord Jesus Christ, you must be willing to be buried. You must be willing to be hidden. And you must be willing to be forgotten. Kabalo mo unsay problema sa mga Kristohanon karon mga kaigsunan, dili nila kaya nga dili mapansin. Dili nila kaya nga malimtan. They always wanted to be in the front line. Kung sila gusto nila perminti sila pansinon. And that's a big problem. So ato makita mga kaigsunan, the Bible says ang liso kinahanglan siyang malubong kung gusto siyang mamunga. You see, sa ato pa, when you are buried, when you are hidden, when you are forgotten, that is the beginning of your fruitfulness. You see, kinahanglan kung gusto ka magmabungahon sa imong kinabuhi,
kinahanglan ka mahimong andam nga ilubong, andam nga itago, andam nga kalimtan, just like a seed, mga pinangga, nga kinahanglan imong ilubong, itago, kalimtan, if you wanted that seed to grow up and become fruitful. Become fruitful. Don't be like someone nga kinahanglan pansinon og di mapansin, di maistorya, murag mawada na gana higala igsoon. You don't want to be fruitful. Remember, you're a seed. Liso ka. And if you will stay like that, na di ka ka-survive, sumala pas mga karaan, KSP kulang sa pansin, di ka ka-survive o di mapansin, then let me say this to you, di ka mahimong fruitful. You will stay as a seed, a dormant seed. You must be buried, forgotten, and hidden if you wanted to be fruitful. You need to die, the Bible says. So ato makita mga kaigsunan, being buried, being hidden, being forgotten is just the beginning of fruitfulness. While the world say, assert yourself, ang kalibutan, assert yourself, ano man sa kalibutan? Hold on to the top. Muna ang kalibutan mga kaigsunan. You see, ibaligya imong kaugalingon. Show yourself. You see, pasikat good muna ang kalibutan. But Jesus Christ said, deny yourself. Deny yourself. So you need to die in order to have life. You need to die in order to live. Now, ang giingon ni Jesus Christ mga kaigsunan, Hebrews chapter 2, verse 9 to 10. Hebrews chapter 2, verse 9 to 10. The Bible says, but we see Jesus, who was made little lower than the angels for the suffering of what? Death. Namatay Jesus Christ. After He died, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, should taste death for every man. For it became Him, through death, it became Him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. So ato makitaan mga kaigsunan, the glory of the salvation provided by Christ came through death. Kaya kung wala pa namatay Jesus Christ, if Jesus avoided the cross, avoided death, there will never be harvest of soul. There will never be salvation. And this meeting, kanitong prayer meeting karon, it will become meaningless if Jesus Christ avoided death. O siya namatay. Kaya nga naman, ang dalan paingon sa kinabuhi, mawang kamatayon. You need to die if you wanted to live. Now, ito makita. Number 3, another one. Letting go in order to preserve. Letting go in order to preserve. Sa ato pa, kinahanglan ni mo buhian para imong maangkon. Suda, no? Di ba ang kalibutan, kuptig yun para di mawala. Pero sa Bible, buhi para maimo. Lahi ang kingdom principle mga kaigsunan. Tanawan mo ang Luke chapter 17. It's very important. I need you to open your Bibles there. Luke 17, 32 to 33. Luke 17, 32 to 33. If you're there, say amen. Remember what? Lot's wife. Kailan mo kang Lot? Pag umangko ni Abraham, unya naminyo siya, unya sila nagpuyo sa Sodom o sa Gomorrah. Okay? Sa Sodom, specifically sa Sodom, nagpuyo siya sa Sodom. Na ato makita mga kaigsunan nga di ba giingnan sa anghel nga mubiya na sa Sodom kay sunugo na sa Ginoo ang Sodom, pero unsa ang gibot ni sa asawa ni Lot? Nilingi siya. Sa nitabo siya nahimo siya pillar of salt. You know the story. So remember Lot's wife, 33. Luke 17:33. Whosoever shall seek to save his life shall what? And whosoever shall lose his life shall what? Preserve it. So unsa may nahitabo kang sa Lot's wife? Remember Lot's wife, ang asawa ni Lot nilingi siya balik sa Sodom ngano man kay dili mawala sa iya ang desire sa comfort sa ilang kinabuhi sa Sodom, sa glory sa ilang kinabuhi sa Sodom, kinidato na sila dito, nahimo ng official yang bana sa Sodom. Dili na mawala sa iyang hunahuna
ang sinful and compromising life dito sa Sodom, mga kaigsuonan. Sa ato pa, ang ilang kadato, ang ilang comfort, ang ilang kalipay, ang ilang pag-enjoy sa sala dito sa Sodom, di na mawala siyang kasing-kasing. That's why, sa diha nga, palakaway sila. Ingon sa anghel, lakaw na si Bat na way lingi-lingi. Nilingi siya. Nga naman, he wants to preserve the old life. He looked back. And because she looked back, she was unable to move forward and become a pillar of salt. Muna mga pinangga ng mga kaigsunan, if you wanted to move forward sa imong kinabuhing Kristohanon, ayaw naglantawa pagbalik ang imong daang comfort, ang daang kalipay, ang daang kinaiyahan. Continue to look at the Lord Jesus Christ. You see? Nilook back siya. Kaya gusto niya i-preserve tong ilang kalipay kadagaya sa Sodom, mga kaigsunan. Trying to preserve your their posterity. So, sinitabo. He become stagnant. You see? So, ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, delikado dahil kayo, no? Kung imo pang balikan ang mga butang na imo nang gibiyaan. Ay nabaliki ang mga butang na imo nang gibiyaan. You see? Nibiya na ka sa imuhang bisyo, ay nabaliki. Nibiya na ka sa imuhang dating kinayahan, ay nagbaliki, ay nagkamingaw. Kung sa una, kaya ang imuhang negosyo is dili maayo nga negosyo, pero nidato ka, dagan imong kwarta, ay natugunaw na. It was just the bitik sayawa or laang sayawa, litag sayawa. Kaya gusto sayawa nga i-asinso ka itong kamaagi, kaya para di ka mabiya sa iyo. So don't look back. And of course, don't try to preserve your reputation, your comfort, your possession. It will lead to spiritual emptiness and stagnation that will lead to a more decay and foul smell. Mas manimaho kag samot tungod sa imong pag-look back. So continue, go on. Ay nagbalik sa daang kinayahan, daang kinabuhi igsoon. Number 4, kani, burdened in order to rest. Kuya ano? Burdened in order to rest. Mupas sa anoong ka para makapaulay ka, kuyawa, pastor, uy, sa mana. That's the principle of the world. The Lord, rather. Kaya ang principle sa kalibutan, tanbog at apsagdi. Run from responsibility, but be burdened in order to rest. In Matthew 11:29, unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo? Matthew 11:29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Wow, I like that. So ato makita mga kaigsunan, the Bible says, ato kunong isangon ang yugo, atong pasanon ang yugo ni Kristo. Yugo mga kaigsunan, itong ginabutang sa liog sa kabaw para pasanon niya ang burden. Sa ato pa, pasana. And yoke mga kaigsunan means submission. It represents submission. Imong pagpaubos, imong pagtuman. And when you carry the yoke of Christ, He will carry the burden for you. Ay, nakanindot. Diba, bugat man tong kinabuhi. Bugat man ang mga pagsulay. Pero ang saad sa Ginoo, kung imong pasanon ang yugo ni Kristo, si Kristo ang mupasan para sa imong kabugaton. Ilugan kaniya. Di ako na ana. Siya na ang mu-carry sa imong burden. In the 1 Peter chapter 5 verse 7, your Bibles with me there please. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He what? Care it for you. Unsa man ang i-carry ni Jesus Christ, i-carry niya ang burden sa imong sala. Siya na ang mupasan. I-carry niya ang imong problema. I-carry niya ang imong effort. Sa una, grabe imong effort para maluwas. Pero siya na ang nag-carry karon. He will carry on your image. He will carry your fear. He will carry your sinfulness and the penalty of it. Mahimong gaan ang imong kinabuhi. You see? Kaya nga naman, pasaan na lang ang yugo ni Kristo. What does it mean? Surrender to Christ. Submit to Him. Tumana ang iyang kahubuton. Tumana ang iyang sugo para mugaan ang imong kinabuhi. Why? Because
Submission to Christ is the true rest and real freedom. Kung gusto nyo ka mahimong gawas nun, submit to Christ. You see? That's the first thing natong tunaan karon nga kagabion mga kaigsunan. The way to life is death. Now number 2, the second point tonight, ato makita that the way, not only the way to life is death, but number 2, the way to greatness is lowliness. The way to greatness is lowliness. Kasi pasabot ni mo na, Pastor. Una, ang sa Bible, sa tuwang text mga kaigsunan, sa tuwang sermon karon in the book of Matthew 20 verse 16. Open your Bibles there. Matthew 20 verse 16. The first shall be last. If you're there, say amen. So the last shall be first. And the first last. For many be called, but few chosen. Kuyawa, no? Kasi pasabot ana. Now in context mga kaigsunan, giistorya ni Jesus Christ, ang mga religious leaders, ang mga pari, mga eskriba, mga pariseo, mga abogado, mga kuyaw nga mga tao kaniadto. O giingnan ni Jesus Christ sila, kamo nga nagunahuna, nga nauna, mauna nooy maulahi. So may pasabot ni Jesus Christ. Because those people think na tungod sa ilang mga pagpaningkamot, ilang mga effort, ilang mga pag-alagad, nakautang ang Ginoo sa ila, nga nang Ginoo, oy, kay grabe sila kabuutan, grabe ilang pag-serve, grabe ilang effort, kinahanglan na kuning luwason. So sa ilang una-una, na-fair sila. Kung lumba ang galing ang pag-adtog langit, ma-fair sila. Pero yung Jesus Christ, kamo naguna-una nga makauna maulahi. Nga naman, ang nakauna hinoon, katong mga yun ba sa Bible, prostitutes? Sila ang nakauna? Ang mga publicans? Ang mga tulisan? Ang mga kawatan? Ang mga palahubog? Ang mga daotang tao? Sila na noon ang nakauna nitong langit. Manong nakauna man? Katong mga buotan, mga disinti pastor na ulahi. Katong na noong mga palahubog, mga bisyoso, mga prostitutes. Nakauna man, unsa hinungdan? Kay kadtong mga disente, nagunahon na sila, nga igo na ang ilang mga maayong binuhatan mudula sila sa langit. Pero katong mga daotan, mga prostitutes, mga palahubog, ang ilang yung gibuhat, ni lohod kang Kristo Jesus, ni submit sa ilang kaugalingon, og ningon, wa ko'y mabuhat para maluwas. Ginoo, luwas sa intaon ko, nauna sila. You see that? So mga pinangga nga mga kaigsunan, the applause of heaven often go to the unnoticed on earth. Sometimes, mas ginapalakpakan sa langit ang mga di kapansin diri sa kalibutan. Ang atong mapansin permanente kadtong mga kuyaw. Katong mga kuyaw kay mga lagad. Katong mga disentig mga kinabuhi. Pero basin kumpiyansa ka. Kay abi nimo okay na kay imong kinabuhi kay disente ka. Abi nimo okay na kay imong kinabuhi kay maayo ka. Pero higalay igsuon nakalimot ka nga nagsalig na kas imong pagkadisente, nagsalig na kas imong pagkamaayo. Nalimtan nimo nga ang kinabuhing walay katapusan di ay, ang kaluwasan di ay pinaagi lang sa pagsalig o pagkupot kang Jesus Christ. That's why man pa ni Kristo, naulahi mo. Tanang mga nag-una, naulahi. Katong mga naulahi, nauna, nabali. Kay katong mga daotang mga tao, wagid tao nag-ingon nga masave silang kaugalingon. Nagsalig lang ang Jesus Christ. So ikaw karon, nagunahuna ka, nga maayo na kay mong effort, kuyaw na kay mong gibot para sa Ginoo, naulahi ka. Pero mauna ka kung nag-submit ka sa Ginoo karon, nagsalig lang ka sa kaluoy ni Jesus Christ. So the first shall be last. Number 2, under point number 2 mga kaigsunan, remember that the way up is down. The way up is down. Now in Luke chapter 14 verse 11, open your Bibles there. Luke 14:11 mga pinangga nga mga kaigsunan. For whosoever exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted.
Kato kuno nagpataas silang kaugalingon, ipaubos. O katong mga nagpaubos, ipataas. Why? Self-exaltation is standing on a banana skin. Murag nagtindog ibabaw sa panit sa saging, madigyas ka anytime. Ngano man, gina-promote nimo perminti imong kaugalingon, kanang self-exaltation ba? Gina-promote nimo imong kaugalingon perminti. Sa ato pa, na-expose ang imong insecurity. You fear nga maulahi ka, and you always try to compete. Always trying to prove something nga kuyaw ka. Self-exaltation. So shaky na mga kaigsunan. Bungkag na anytime. Trying to prove self always. But humility, ang pagpaubos, is security in the hands of God. Na ato makita mga kaigsunan dito sa balay na ay namunga ang among bayabas. Kato akong itanom nga bayabas namunga na. And nakita na ko yung mga bunga, pero nagkuha sa bunga. Katong sanga nga way bunga, tulid kay gana, tulid kay way bunga. Pero katong sanga nga dagko kay mga bunga, ni dungo. Grabing dungo. Kay kabalo ka, usahay katong mga way tinuod nga bunga, mao to yung mga pitason kay mga kuyaw kay tan-awon. Pero katong mga tawo nga gapamunga, katong mga tawo nga naay resulta ilang kinabuhi, mas nagapaubos. Sama sanga mga kaigsunan, katong way bunga tulid kayo murag kuyaw. Pero katong mga sanga nga gapamunga, nagbako, nagbow down, humble down. So you see mga pinangga nga mga kaigsunan, kung piling kuyaw ka karon, pasabot ra gyud wag kay bunga. You see? And you will never be exalted. Kaya ngon pa sa 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. And number 3, under sa point number 2, number 3, greatness in service. We must find greatness in service. Tungon pa sa pulong sa Ginoo in Matthew 20:26 down to 27. Matthew 20:26 down to 27. If you're there, say amen. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your what? Kanang minister sa lugoon. Kanang minister meaning sa lugoon. Kung kinsa kuno ang mahimong kuyaw, ato mahimong great, labing labaw, himua nga siya mahimong sa lugoon. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Leadership doesn't mean control. Leadership means being willing to wash the feet of those whom you lead. Tanawa si Jesus Christ. Unsa gibot ni Jesus Christ? Niluhod si Jesus Christ, nagbutang og towel sa iyang abaga, gihugasan ang tiil sa iyang mga disciples. Wow. There is greatness in service, mga kaigsunan. Remember, the King of Kings knelt, niluhod nga naay tawil sa abaga ang hari sa mga hari. Wala ta diris pagpangalagad para magpaalagad. Sa simbahan, mga kaigsunan, kung kinsa ang pinakakuyaw, siya ang mualagad. You see? Nga ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, sometimes ang atong una-una sa simbahan, kung murag na natin nakabot itong kinabuhi, kuyaw na ta. No. Everybody must serve in the church. No? And I was so amazed, no? Nindot kay pamalandungon, I have seen people nga mga kuyaw na kayog mga kabuot sa kinabuhi. Sa ato ang mga una-una, no? Nga pagkuyaw na kay magpaalagad na. I have seen nakoy nakita ang mga tao, mga kaigsunan, nga mga doktor, espesyalista sa utok, espesyalista sa kasing-kasing. Kung kwartahay lang ang istoryahan, dagko gid mga income. I have known people nga mo income og tag 200,000 ang bulan. Owning hospitals. Pero pag abot sa simbahan, maoy tighatod og tubig sa mga bata, tig-ilo sa lubot sa mga bata. Nga nas nursery. You see, wala ko na ginuam. I am telling you the truth. You see? Why? They know nga naay greatness sa pag-alagad.
And here we are, wa pa gani naabot sa kinabuhi, mura nagkuyaw. Halos makita og sagbot sa simbahan, nakita og tawag di na gid mapunit. Moingon pag kinsa may nagkalat diri, mo ana pa. Di kay mudungo na lang ikaw na lang mapunit. You see? Why? Because there is greatness in service, mga pinangga. And by the grace of God, ayaw ninyo kalimti na ang hari sa mga hari niluhod, nagbutang og labakara sa iyang abaga o gihugasan ang mga tiil sa iyang mga sulugon. And you must be willing to do that if you want to be great. Because there is greatness in service, mga pinangga. Letter D or number 4, under point number 2, be the least to be the greatest. Kuyawa, no? Be the least to be the greatest. Kung gusto ka ikaw ang pinakataas, kinahanglan mahimo kang pinakaubos. In Luke chapter 9 and verse 48, and said unto them, whosoever shall receive this child in my name, receiveth me. And whosoever shall receiveth him that sent me. And look at this. For he that is least among you all, the same shall be great. Lahi man sa ato kay kung kinsa ang maglumba man kung kinsa'y pinakakuyaw. Pero sa Bible, kung kinsa ang pinaka-least, siya ang pinakakuyaw. The disciples argued about status, kung kinsa ang pinakakuyaw sa langit, kinsa ang pinakalabaw. But Jesus brought a child and said, this is greatness. O sa bata, ang bata, muraog ka ng hunahunahon mo, murag wapay nakabot sa kinabuhi, tudluanan pa. But ang bata nga humble, yung ni Jesus Christ, be like this child, this is greatness. You see? Those who depend on God is those who are truly great. Kaya ang bata, unsa man ang bata, mag-depend lang gina sa ginikanan. Tanawa ang bata, pag madasmag, ma! Pag utumon, pa! Pag-iaway, ma! Silag pa. Meaning, dependent kasi ang ginikanan. Mao po na ang gusto ni Jesus Christ. Dependent kay ta sa iya. Kaya kung dependent ka sa iya, then you will be great. You will great. Tanawa ni mo ang Biblia, 2 Corinthians chapter 12, verse 10, 2 Corinthians 12:10. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Sa panahon nga ako luya, ako kusgan. Wow, I like that. You see, number 3, point number 3. Katulo na, ako lang din humanon. Okay? Point number 3. Last, the way to strength is weakness. The way to strength is weakness. Kung gusto ka may mong kusgan, kinahanglan ka may mong luya. Sa mga pastor, atong tanawon ang Bible, mga kaigsunan. First, in Matthew chapter 5, verse 3, open your Bibles there. Matthew 5:3, the Bible says, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Bulahan kuno ang mga pobre sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. This is to recognize that we are bankrupt in ourselves and cannot do anything to save ourselves. You cannot fill the full, and you cannot save those who think they are strong. Na yung mga tao nila, di ba? Kung saan man mo ang baso kay para imong sudlan, kinahanglan sa empty. Kinahanglan sa way sulod para masudlan. O katong nagunahuna, akusgan sila, di nimo matabangan kay ano naman lang akusgan sila. So, yun pang Biblia, blessed are the poor in spirit. Katong poor in spirit, katong mga tao na ingon nga, oy, di gid na ako kaya, luwason akong kagalingon. Di gid na ako kaya i-save akong kagalingon. I know, na kung ako lang, I will go to hell. I need Jesus. I need Jesus to fill me. You see, I am weak. I need a Savior. Only the poor who think they need to ask and they need to be given. No? Kabantay ka. Sometimes, pag naay manghatag og sinina, kanang mga okay-okay nga sinina, pero daghan kag sinina, unsa imong buhaton? Di na ko mangayo ana, daghan man ko ana. Naay manghatag og tag 20. Oh, linya mo, nay tag 20. Remember ko sa una when I was 13 years old, nay nanghatag og tag 20 sa kuan sa mga 20 nga grabe ka
Humot ba kayo? Ang mga bata noon, daghang puno, kay tag 20. Naglinya ang tag 20. Linya, daghang kami tanan, naglinya. Pwede na mo singuta. Dugay kami nakaabot. Pagkakuha mo sa 20, simot-simutan naman ito. Kahumot sa 20, grabe, kahumot. Tanawa ra. Adto mi sa mong mga barkada, mga silingan, mga igaaga, tanawa. Ni adto mi sa province, gipang tagaan, mig 20, way inyo, proud kami. Pero karon ing nako pastor na nakatag 20, inyo na to. Kapoy linya. Na naman ko'y 20 dire. Di na ko mulinya. Iyan lang to sa mga bata. Kaya nga naman, walang din ako mulinya. Sa una, mulinya man ko. Katong bata pa ko. Pero karon hindi naman ko mulinya. Kaya naguna-una kung anak ko'y ako. Yan ako kailangan. You see? No, we relate this to salvation. Katong mga taong naguna-una nga kaya nila luwason lang kagalingon. Di na modul kang Jesus Christ. Kaya, abi may lag kompleto na sila. But when you are poor in spirit, you will always think you need Jesus. And we say amen to that. Number 2, mga kaisan, letter B, ato makitaan, the meek will inherit the earth. Wow. The meek will inherit. In Matthew 5:5, blessed are the meek, they shall inherit the earth. Saan ang meek? Meekness is controlled strength. It is the willingness to submit even you can resist. Tanawa si Isaac. Remember niyo ang mensahe last Wednesday ba to? Last Sunday afternoon, I cannot remember. Si Isaac, mga kaigsunan, di ba? Ihawon na siya, ang Sunday afternoon, ihawon na siya ni Abraham. Nisukol ba sa wala? You know, according to Jewish tradition, si Isaac atong panahon na, katong ihawon na siya, atong makitaan sa picture manggod sa Sunday school or sa mga stories, sa super book, bata pa si Isaac. Pero actually, according to Jewish religion, og kwintahon po, tanahon po nimo ang mga edad nila, nilang Sarah dito sa account, kung imong kwintahon, maabot na og na more or less 30 years old si Isaac sa paghalad sa iya ni Abraham sa Matthew sa Genesis 22. Sa ato pa, kung naana siya sa mga 30 anyos, 20 to 30 years old, ay naanas 130, 120 si Abraham, tiguang na kayo. Kaya ra niya layugon niyang papa. Kaya di na siya magpaihaw. Pero nga naman, meek si Isaac. Kaya bisan pagkaya niya layugon si Abraham, pa di siya magpaihaw. Wa sa ni Kwan, ni Sukol. Muna yung meekness. Meekness is controlled strength. Controlled strength. You see? Lahi ang good man, lahi ang weak man. Ang weak man, di mo sukol kay luya. Ang good man, wa ni sukol, bisan pagkaya niya, irukon tong nagbiyay-biyay niya, kaya gud niya irukon. Pero wa sa ni sukol, ano man, ikabalo siya nga mao'y tama. That is meekness. And I hope you understand that meekness is not weakness. Meekness is power under control. And I hope by the grace of God, especially ng babae, do not marry a weak man. Marry a good man. You see? By the grace of God. Nang ato makita mga pinangga ng mga kaigsuonan, in the world, we win by power, but in God's kingdom, we conquer by surrender. Surrender ka. So you be meek. Surrender sa Ginoo. Kaya gud mo mag-resist, kaya gud mo magpakasala, kaya gud mo buhaton, but you did not do it. Ngano man? You are meek. That is meekness, mga pinangga. And if you are meek, you can inherit. Letter C. The persecuted rejoice. Kung sa Matthew 5:10-12, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. So mga kaigsunan, persecution is painful, especially kung ang nag-persecute sa imuha kay katubitong familiar face, kaila ka,
higugma nimo, pinangga nimo, pamilya nimo nagprosecute, sakit kayo. Very painful. Pero ato makita mga kaigsunan, ayaw kalimot, no? Now when Christ was persecuted, the cross looks like shame. But now we see the cross as glory. Himaya. And it takes a strong man. It takes a strong man who can rejoice over persecution. Gikinahanglan nga kusgan ang tao, isog ang tao, nga kaya magmalipayon bisan pag i-persecute. Na ato makita mga pinangga, no, pag magsugod biya ang persecution kay daghang mga Kristohanon nga di na mga alagad sa Ginoo, especially mas estudyante. Pag i-persecute na, alagad ka sa Ginoo and you promise God to be faithful. Pag eskwela nimo, ningon lang kalit ang imong mga estudyante nakabati siya nga kapitol faithful ka lang. Marunong na ba niya usahay ning ang yawa kay apil imong teacher gamiton. Buana din ang imong teacher nga sige. Ay tunga, di ba? Bagsakon ti ka. Sumala pa. And then you're persecuted. Saan man imong piliun nimo? Sometimes you would choose the world. You know? I can remember, wala man ako ipanginambog ako ang manghod si Brother Jasper. Nakailaman mo kang Brother Jasper. Ang song leader dito sa Malaybalay. I-confront niya yung teacher. Ma'am, bagsaka ko ma'am. Pero pilion akong Ginoo. You see? Sometimes atong una-una manggod ang success na sa pag-eskwela, kung dagko imong grado, successful ka pa in the future. Kabalo ka si Jasper mga kaigsunan. Ay mong tanawon. Ni-graduate nga pasang-awa. Tinood lang. Nag-graduate siya nga pasang-awa. In college. Ngano man, he made a choice. High school, ni-graduate nga pasang-awa, he made a choice. He chose God. Sometimes, you will really pay the price kung piliyon nimong Ginoo. Ang imong goal, madagko ka grado usay mo gamay gyud kung piliyon nimong Ginoo. Let's face reality. Wa ko niingon nga kung pilion nimong Ginoo, magikon sa Ginoo nga mo 90 mong grado na. Sometimes you need to face the reality nga you need to suffer ang 80 nga grado kay para kay gipili nimong Ginoo. You see? But remember this, ayaw kalimot nga ang tinuod nga kadaugan dili ang karon, tuas kinaulahian. Unsa man ang mahitabo sa imong future na nakaskamot sa Ginoo, ay kalimot nga ang imong kaugmaon na askamot sa Ginoo. Unsaon man nga gitawag nga summa cum laude ka pag graduate nimo. Pero niana ang Ginoo, you have not chosen me. Summa cum laude ka, ikaw ang successful nga miserable. Huwag yung pulos ang tanan. Daghan taong miserable. And you know, the most miserable people are the rich people. Abi ninyo, mulipay na mo kung dato na mo, no? The most miserable people are the rich people. Sometimes, mas nindot pa ang kinabuhi sa pobre. Muna ang Biblia nag-ingon, bulahan ang mga pobre. You see? So, ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan. I hope you will understand that. And number 4, number last, and I will close, loving the enemy. It takes a strong man to love the enemy. Kabalo ka, sa kalibutan, may mga ayaw pa unsi. Libakan ka, libaka pod. Luwaan ka, sige ka nang naiplima, pa! Ang gini mo, manimalos ka. You see? But when you love the enemy, you stop the destructive cycle of revenge. Kung imong higugmaon, imong kaaway. The cross did not retaliate. The cross redeemed. So mga pinangga ng mga kaigsunan, it takes a strong man to love the enemy. Isod ka higugmaon ang kaaway. Pero imong unongon ang cycle sa pagpanimalos ug higugmaon imo ang kaaway. So igsuon, I hope you will learn that. Learn to pray for the enemy. Karon mga kaigsunan, I challenge you. Mag-ampo man ta karon. Kinsa ang imong pinakikalagutan nga tao? And when we bow down our head karon sa tong closing prayer, i-pray siya, Lord, galagot ug kuan ni kuan Ginoo, I pray for her, I pray for him.
I-bless siya Ginoo. Learn to love the enemy. And there will be freedom sa imong kasing-kasing. You see, I am not forcing you. But just try it. There will be freedom. Igsoon, we have seen the paradox mo to ang lifestyle sa kingdom sa Ginoo. Because Christianity, church, is not just going to heaven, it's also living the right life on earth. Let the Son set you free. Yung pang John 8:36, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. The crucified man is our reigning king. And don't forget that. Follow the principle of our king, not the lies of the world. Ay kalimot imong kinabuhi nas kamot sa Ginoo. Gusto niya sa tong hari nga i-follow nimo ang lifestyle sa iyang harian. Dili ang lifestyle ni ining kaliputana. Palihog ninyo tanan. Let us pray. Father God, thank you Lord sa imong panalangin kanamo amahan. Ikaw Ginoo magauban sa among mga kinabuhi Lord. Forgive us Lord for the sins that we have committed. Ug salamat sa mensahe nga imong gihatag Ginoo. We pray Lord nga tabangan mi nimo, i-bless mi nimo Ginoo nga buhat na mo ang mga butang angyan. We will live according to your will and we will live as a kingdom, as the citizens of the kingdom of heaven. Pinauban ni amahan sa ilo ang Ginoo sa mga sala. Liguna ang matag-usa, answer our prayers in Jesus name. Amen. Look for a partner and pangitag kaparis nimo na mahimong mag-pray, or if you wanted to pray alone, then you can do it. And after sa ato ang pag-pray mga kaigsunan, akong gihangyo si Brother Fairlo to please close us in prayer and also pray for our dinner.